Mahigit sa 700 milyong piso ang inilaan para sa mahigit 700 mga proyekto na dumaan sa grassroots participatory budgeting. Mahalaga raw ang pakikipagdialogo ng iba't ibang sektor sa maayos na implementasyon ng mga proyekto na pinili mismo ng taong bayan. Kasama sa pagbabalita, alerto listo si Aizelin David. 770 ang kabuang bilang ng mga proyektong naaprubahan sa Grassroots Participatory Budgeting Process o GPB ngayong taon. Pinondohan ang mga proyektong ito sa ilalim ng naturang inisyatiba ng mahigit sa 700 milyong piso. Ngayong taon, 52 munisipalidad at syudad sa buong bansa ang makikinabang sa mga proyektong ito mula sa GPB. Partikular na pinili ang mga LGU na mataas ang poverty incidence at mataas din ang potensyal sa larangan ng ekonomiya. Pasok din dito ang mga highly vulnerable areas. Pinangungunahan ng mga implementasyon ng mga programa ng mga ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Agriculture, Department of the Interior and Local Government, Department of Trade and Industry, Department of Social Welfare and Development at marami pang iba. Sa mga naturang ahensya, pinakamarami ang mga proyektong inirekomenda ng mga mamamayan sa ilalim ng Department of Agriculture na umabot sa 172 proyekto. Sa pinakahuling ulat itong buwan ng Agosto, nasa 31 proyekto na sa ilalim ng GPB ang natapos. 253 mula sa mahigit 700 proyekto ang kasalukuyang ginagawa. Samantalang nasa 486 ang bilang ng mga proyektong inihahanda ng simulan. Ang Grassroots Participatory Budgeting o GPB ang isang proseso ng pamahalaan kung saan ang mga mamamayan ay binibigyan ng oportunidad na aktibong makibahagi sa pagbalangkas sa mga proyekto sa kanilang komunidad. Mula sa pagpili ng mga nararapat na proyekto, pagpopondo at pagtatapos sa mga proyektong ito, mamamayan mismo ang nangunguna sa implementasyon. Ayon kay Rafi Hipolito, community organizer ng DILG, patuloy na isinasaayos nila ang proseso ng implementasyon ng mga programa sa ilalim ng GPB para mapabilis ang mga ito at mapakinabangan na ng mga mamamayan. Malaking bagay daw ang maayos na komunikasyon sa pagitan ng mga civil society organizations, LGUs at national government agencies sa maayos na implementasyon ng mga programa ng GPB. Nagkakaroon ng constant dialogue between the national government agencies at DILG para sa gayon kung paano mato-troubleshoot yung ilang mga problema na yun, tulad ng mga documents. Dati ang DA nire-require niya magkaroon ng trust fund, hiwalay yung LGU. Pero ngayon pumayag na siya, pagka may existing trust fund na, hindi na kailangan pa mag-open ulit. So yun, nakuha yun dahil sa constant dialogue with Inaasahan na sa susunod na taon, lahat ng 1,320 LGU sa buong Pilipinas ay makikinabang na sa naturang inisyatiba. Ako si Aizelin David, alerto alisto sa pagbabalita.